Talagang wow ito sa mga bata, mga palangga, kasi mura na at masarap pa. Mabinta ito sa mga bata, sa mga paaralan, sa school canteen. Ito po yung isa sa aming paninda, kaya i-share ko po itong aming recipe. At hindi lang sa paaralan ito mabinta sa amin ha, dito din sa aming displayhan. Palaman na matagal mapanis at yung coating ay matagal na malusaw. Kaya mga palangga, kung ikaw ay gustong matuto nito, halika, samahan mo ko at simulan na po natin. Uunahin natin gagawin yung ating yema donut dough. Ito po yung ating mga sangkap sa ating video screen. Meron na po ako dito nakahandang asukal, yung asin at yung yes at yung bread improver at saka powdered milk at yung ating margarine at yung ating bread softener. May nakalagay dyan mga palangga na optional ha. Kung wala kayong bread softener at saka yung bread improver ay huwag nyo nang pilitin, huwag nyo na lang lagyan. At ito lang po yung proseso ko sa pagtimpla ng aking dough. Haluin ko lang yung mga sangkap at durugin ko lang yung margarine sa aking asukal at pagkatapos nun ay isunod ko na ditong ilagay yung aking mga wheat ingredients. Yung aking mantika, vanilla, tsaka yung itlog at pagkatapos ay haluin ko lang bago po ako dito maglagay ng aking tubig. At pagkatapos ay tunawin ko lang yung aking asukal at yung asin bago po ako dito maglagay ng aking harina. Sa ating harina ay pwede kayong gumamit dito ng bread flour or first class flour. At imasa lang natin ito mga palangga hanggang sa mag-well combine yung ating mga ingredients sa ating harina. At kung wala ka namang spiral mixer at dough roller ay pwede mo lang itong masahin ng mano-mano hanggang sa mapakinis mo yung ating dough. Ayan, ang lambot ng ating dough. Kung gusto ninyong special talaga yung inyong dough, ay maglagay kayo ng evaporated milk imbis na tubig at imbis na margarine ay maglagay kayo ng butter. Kaya lang mga palangga ay medyo mataas na po yung ating costing noon. Pag ganyan yung inyong mga ingredients ay pwede naman kayo'y mag-costing lang bago kayong magbinta. At cut ko lang ito yung aking dough, nasa 30 to 32 grams. Kayo mga palangga ay depende na talaga yan sa inyo kung ilang gramo ang gusto ninyong putol dito at kung magkano ang inyong bintahan. At pagkatapos nating putulin ito lahat, yung ating dough ay pwede na talaga nating figurahin agad. Pabilugin lang po natin ng mahigpit at saka laparin lang po natin yung ating dough para po pag umalsa ay hindi po bilog na bilog talaga yung ating donut. At banyahan lang po natin ng shortening yung ating tray na paglalagyan or yung ating plansa para po hindi po tayo mahirapan dito mamaya sa pagluto natin para mabilis lang po iangat. At pagkatapos ay paalsahin lang po natin ito ng 2 hanggang 3 oras. At pagkalipas ng 2 oras at 35 minutos ay niluto ko na po yung aking dough mga palangga. At siguro naman ay marunong naman kayo nitong magluto. Kung uminit na yung inyong mantika ay pahinaan nyo lang po yung ating apoy para hindi malasado yung luto at para hindi din masunog. At gabi ko po ito niluto mga palangga at pagka kinabukasan ko lang po ito lagyan ng palaman at lagyan ng coating. At kinabukasan ay nagluto na po ako ng ating palaman. Ito po yung ating mga sangkap mga palangga sa ating palaman. Ay siyempre mga palangga, pag nagbibinta po tayo sa school canteen ay maaga po talaga tayong gumising. Kaya itong si Inday ay grabe na pong pagmamadali. Tinanghali na si Inday kasi ay nagbibideo pa tayo. Sa ating palaman ay paghaluin lang po natin sa isang bowl yung ating mga sangkap. Ito po yung ating 3 piraso na egg yolk, yung ating condensed milk, yung ating vanilla at saka yung ating cornstarch, yung ating evaporated milk at saka yung ating tubig. At haluin lang po natin hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients dyan mga palangga. At pagkatapos ay salain lang po natin yan para maging makinis talaga yung ating palaman. At pagkatapos ay lutuin natin ito sa mahina lang na apoy. At habang hinihintay po natin itong kumulo ay dandahan na po natin itong haluin para hindi po masunog yung ilalim. At pag kumukulo na talaga ay wag na po nating tigilan sa paghalo para hindi masunog yung ilalim ng ating palaman. At haluin lang po natin yan hanggang sa lumapot. Ayan na mga palangga, okay na po ito. Patayin na po natin yung apoy ng ating kalan. At maglagay tayo dito ng 1 tablespoon lang po ng margarine. At pwede kayo ditong gumamit ng butter. At tunawin lang po natin ito, matutunaw lang po ito kahit wala na pong apoy yung ating kalan kasi mainit pa po yung ating palaman. Ayan ang mga palangga, napakakinis po ng ating palaman. At hatiin lang po natin ito sa 3, lagay po natin dito sa 3 nating lagayan at maglagay tayo dito ng flavor. Habang mainit pa ay maglagay na po tayo ng ating flavor mga palangga at saka haluin lang po natin yan. At ito naman yung plain natin na wala pong flavor.
At isit aside lang muna natin ito mga palangga. Ipalamigin lang muna natin ito. Pwede ding ilagay ninyo ito sa inyong chiller. Pero ako hindi ko na ito ilagay ha kasi gagamitin ko na ito. At ngayon ay gagawa na po tayo ng ating pinaka-coating. Ito po yung coating natin mga palangga na matagal po talagang malusaw. Meron na po tayo ditong 3 cups ng ating all-purpose flour. Lutuin lang natin ito mga palangga hanggang sa mag-aroma na po yung amoy niya. Hindi natin dito kailangan yung golden brown mga palangga ha. Huwag po natin itong gawing golden brown ha. Madali lang po talagang itong lutuin. Pag naamoy po natin na amoy harina na naluto ay pwede na yan mga palangga. At sa paghalo po natin ay kunting durog lang po para po yung mga bilog-bilog niya ay madurog po. Pag ganyan na mga palangga, ayan na okay na po yan. Patayin na po natin yung apoy ng ating kalan. At kailangan habang mainit-init pa ay salain na po natin para madurog po natin yung mga kunting mga bilog-bilog ng ating harina para hindi din masayang. At pwede din kayo ditong gumamit mga palangga ng bread flour. Imbis na all-purpose flour ay pwede tayong gumamit dito ng first class flour. At isunod na din natin ditong ilagay yung ating powdered milk at salain lang po natin mga palangga kasi po maraming bilog-bilog po yung ating powdered milk. Milk Boy po yung gamit ko na powdered milk. At dalawang ingredients lang pong kailangan natin sa ating coating. Hindi po tayo dito maglagay ng powdered sugar. Ayan, haluin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine po yung dalawa nating ingredients. At dahil kagabi ko ito niluto at syempre nilagay po natin sa closed tub. At dahil hindi tayo gumamit sa ating coating ng powdered sugar, ito po yung i-coat natin o yung ating spread sa ating donut. Gagamit po tayo ng condensed milk dito. Ito po yung pangpadikit sa ating coating at para din matamis po yung ating coating. Kunting condensed milk lang po talaga yung kailangan natin dito mga palangga para mabasa lang po talaga natin yung ating donut para dumikit po yung ating coating. Haluin lang po natin para mapantay lang po. Kung gusto ninyo na makapal talaga yung ating coating dito ay pwede ninyo itong ibabad yung ating donut sa ating coating. At i-double coat po ninyo. Yan makapal na yung coating ninyo. Ako mga palangga ay nagmamadali po ako tinanghali na. Hindi ko na po ito binabad. At yung ating coating dito ay hindi po ito maubos. Ayan po, marami pong natira. At butasan lang po natin ito sa gitna. Gamit lang po yung ating hinlalaki. Huwag tayong matakot magdiin. At huwag nyo lang masyadong lakihan yung butas ninyo ha. Baka ma-short po tayo sa ating palaman. Tansyahin nyo lang po mga palangga. At lalo na pag mura lang yung bintahan ninyo ay liitan nyo lang po yung butas. Maliit lang po yung aking dough na ito ha. Nasa 30 to 32 grams lang po ha. Kaya mura lang po yung bintahan ko dito. At nakagawa po tayo dito sa ating recipe ngayon ng 62 na peraso. Sana naman mga palangga ay itong aking video ay i-share po ninyo para naman po marami naman po yung matulungan. Kung sa tingin po ninyo ay mabusisi or matrabahong gawin pero alam nyo mga palangga kung saan po yung mga trabahoso na gagawin, yung mabusisi ay ayun pa yung ma-sold out agad at mabinta. Gaya na lang po ng piyaya ko. At yung piyaya recipe nga pala natin ha, ay may video na ko noon pero medyo matagal na yon ay may time tayo, reveal po natin. Ulitin po natin yung ating piyaya. At hindi lang ito sa paaralan mabinta ha, kahit dito sa aking stante mabinta po ito sa mga bata. Sana po ay may natutunan mga palangga. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye. Ayan po, napakakinis po yung ating dough sa loob. Ayan. Sana ay aalsa pa yan. Kaso lang ginabi na si Inday Niluto na lang. Sana 3 oras yung paalsa ko. Kaso lang 2 oras at kalahati lang. At syempre, marami pa po ako ditong ginagawa ha. 1 kilo lang po yung recipe na binigay natin. Para madali lang pong sundan. Maraming salamat at bye-bye.